Yun po. Salamat sa biglaang pagtawag. Ito po ay unexpected kasi dapat daw po ay dito ay si Mary Baby. Dahil siya ay maglagnat. So, yun. Naatasan po tayong magbigay ng testimony. Saan ba sasabihin ko? So, yun. Ako po ay una-una ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay kumbaga ay hindi na kasali sa ganitong tawag dito, pag-celebrate. Kumbaga ay nakaligtas na sa ganitong pag-celebrate. Kumbaga ay hindi na nga estudyante. So, yun, pinagpapasalamat kayo sa Panginoon na kumbaga ay dumaan din sa pagiging estudyante. At ngayon ay kumbaga ay pinagpala ng Panginoon na nakapagtapos sa biyaya ng Panginoon. At yan, bilang testimony, so, ako po, bilang ako estudyante, ako po ay simpleng estudyante lang. Ako po nung, kumbaga ay pamula elementary, kumbaga ay dito na rin naman lumaki sa simbahan. Ako po ay nakakilala, ako po ay grade 4. Grade 4 ako, 9 years old. At sa biyaya ng Panginoon, pamula noon hanggang ngayon, ay nandito pa din. Kumbaga ay nakikita pa din ang sarili sa gawain at yun ay isa sa pinakamalaking pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kumbaga ay hindi naging hadlang na naging estudyante pero ang buhay ay nagagamit sa paglilingkod sa Panginoon. At bilang kumbaga ay katugma ng ating topic na Savior-centered student, at pinagpapasalamat ko yan sa Panginoon na yan ay naging patunay sa aking buhay bilang nung ako'y nag-aaral. May share ko lang ng kaunti. Nung high school, yan. Kumbaga ay dyan umuso yung, kumbaga ang magiging highlight ko po dyan ay yung sa PE. Alam po natin na ang PE, pagdating sa high school, ay nandyan yung, meron tayong subject na kailangan sumayaw. Hindi mabibigyan ng grade kapag hindi sumayaw. Alam po natin ng ating mga estudyante yan, di ka po? Pero pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon na noong time na yon ay sumayaw ng konti. Hindi pa, pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon na bagamat ganun yung curriculum nung time namin at hanggang ngayon, ay kumbaga ay nakapanindigan sa faith na meron tayo. At yun ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kumbaga ay tayo ay nakiusap sa mga naging guro natin noong high school na ako po ay hindi pwede sa ganyan at pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kanila lamang tinanggap at tuwing kumbaga ay yearly na yon pamula grade 9 hanggang until college ay kumbaga ay napanindigan ko yon sa biyaya ng Panginoon na hindi sumayaw para sa grade. At pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon, bagamat hindi sumayaw, ay kumbaga ay nagkaroon naman ng kumbaga ay kapalit na gawain. At pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon na hindi naman tayo nahulog, hindi naman tayo nagkaroon ng failing grade doon. Kumbaga yun kasi ay kumbaga ay panakot lang ng mga teacher natin na kumbaga ay para lang mabigay natin yung kumbaga ay gagawin na natin. Pero sa atin, bilang tayo ay mga Christian student, tayo ay mga Kristiyano, nawa ayun ay maging hamon sa atin na tayo ay makapanindigan. Kumbaga ay lalo nating ipaglaban na tayo ay kakaiba. Huwag tayong, kumbaga ay maging, alam ko ang marami sa atin ay grade conscious. Kumbaga dumadaan tayo doon na, hala, edi baka ako'y bumagsak pag hindi ko na comply yung ganito, ganyan. Pero pag yun ay, kumbaga, sinuko natin sa Panginoon, pinag-pray natin, ay tutulungan tayo ng Panginoon. One time pa nga, meron pang senaryo sa aking buhay na, kumbaga, ako pa yung pinakamataas yung grade sa PE, pero hindi naman sumayaw. At yun ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon, na kumbaga ay naiinggit pa nga sa akin yung aking mga klase na bakit daw ako pa yung pinakamataas, hindi naman ako nag-comply dun sa dapat i-comply. Pero yun ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon at yun, alam ko yun ay paggawa ng Panginoon sa aking buhay. At doon ka napakita na tayo ay kakaiba bilang tayo ay Kristiyanong estudyante
na tayo ay may Panginoon sa ating buhay, nakikita nila na tayo ay talagang kakaiba. At yun, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na kumbaga ay nakapagtapos na ng pag-aaral. At sa journey ng pag-aaral, nandyan yung kumbaga ay ginabayan ng Panginoon. At bilang nag-aaral, alam kong tayo ay nahihirapan. Nandyan yung time na tayo napupuyat sa pag-aaral, sa paggagawa ng project, lalo na pag nagsabay-sabay na, kumbaga ay cramming yan. Alam ko sa maraming estudyante ay, yan, kumbaga ay last minute kung gumawa, kumbaga ay deadline, due tomorrow, due today, parang ganon. Kung kailan bukas na yung pasahan, kinagabihan, tsaka magpupuyat, tsaka magkakram na, magrereklamo pa. Ala, dami-dami namang ginagawa, pero nung mga nakaraang linggo naman, sobrang free time, pero hindi na ginagawa. Pero kung kailang kaorasan na, ay tsaka gagawin. Alam ko marami ang gumagawa niyan. At kumbaga ay, yun ay, kumbaga layina ng estudyante. Yun ay hindi mawawala. Pero lagi tayong humingi ng paggabay at karunungan sa Panginoon para tayo ay tulungan. Kasi hindi naman sa ating galing, kasi wala tayong alam, wala tayong karunungan kundi dahil sa Panginoon. At ipagpasalamat nyo, then, na kayo ay nabibigyan ng opportunity na makapag-aral. At nakapag-aral sa magandang eskwelahan, nakakapag-provide tayo ng ating mga pangailangan. Tayo ay magpasalamat sa ating mga magulang na tayo ay tinutulungan sa lahat ng aspeto. Especially sa akin, ako po ay nagpapasalamat sa aking mga magulang na kami ay naitaguyod. Bagamat kami ay sa aming pamilya ay sabay kami nag-college, pares pang private school, ay pinagpapasalamat kayo sa Panginoon na kami ay naitawid. Alam po natin na pag private school ay talagang ginto. Literal na ginto, kung saan ako pumasok, gintong paaralan. Pinagpapasalamat kayo sa Panginoon na kumbaga ay nandun na yung biyaya ng Panginoon na hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Na kumbaga ay papasok lang na as in pamasahe lang yung dala, pero uuwing busog. Yan, sabi nga nung sa testimony ni Andrew, dahil tayo ay kumbaga ay dakailang buraot din. Kumbaga ay dumidiskarte lang. So yan, pinagpapasalamat kayo sa Panginoon na may mga kaklase ako na kumbaga ay mababait din, na kumbaga ay pagtutulungan mo sa ganitong bagay ay kumbaga may kapalit, yung may tinapay. Meron kasi mga klase nung college ay meron laging yung bag niya laging maraming pagkain. So ayun, pinagpapasalamat kayo sa Panginoon na isa ako yun sa nakikinabang doon sa pagkain na yun. At yun, kumbaga ay nakaka-survive sa maghapong klase. At pinagpapasalamat kayo sa Panginoon na kumbaga ay nandun yung pagpapala ng Panginoon na bagamat short sa financial, ay nandun yung magpapadala ang Panginoon ng biyaya sa iyo. At kumbaga ay bilang tayo mga estudyante, ay tayo ay magpatuloy lang sa Panginoon. Kumbaga ang may papayo ko lang ay talagang iunahin natin ang Panginoon. At hindi niya tayo ihuhuli. At bilang din, pagtapos ng college, at kumbaga ay kumuha din ng kursong education, ay pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon na nakapasa din, at lisensyadong guro. At yun, kumbaga ay hindi rin naging madali yung journey na yon, pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon na binigyan ng blessing na makapasa, bagamat hindi pumasok sa anumang review center. Kumbaga ay naging pumasok lang sa YouTube Academy. Ang naging sagot lang ay YouTube lang. Nagbabad lang ng pag-YouTube. At yun ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Alam kong yun ay gawa din ng Panginoon na ginabayan din ng Panginoon para makapasa din at maging lisensyadong guro din. At yun, kumbaga ay hindi kasi din ako kumbaga ay palaaral na estudyante. Pero pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon na binigay ng Panginoon yung biyayang yun na makapasa. At kumbaga dun sa journey na yun, habang ako nag-aaral, hindi rin ako
kumbaga ay hindi rin ako nawala sa gawain. Kumbaga ay hanggat maaari, pag may free time, pagka soul winning, kasama, pagka sa mga Bible study, kasama, sa mga gawain na pwedeng samahan ay nandun. Bagamat may mga, kumbaga ay may mga conflict, may klase, ay kumbaga ay tinutuon pa din na makasama sa gawain. At nung online naman yun, nung online class, kumbaga ay kahit may klase, kumbaga ay pag free time talaga, ay nilalaan yung buhay para sa gawain. At yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na yung buhay ko talaga ay naging Savior-centered nung ako ay nag-aaral hanggang sa ngayon, sa mga panahong ito, ay kumbaga nakikita ko yung paggawa ng Panginoon sa aking buhay na hindi naging sayang na inuna mo ang Panginoon. At sabi nga ni Galay, huwag pagbabanggain yung pag-aaral at saka paglilingkod. Tama yon. Kumbaga ay magkaroon lang tayo ng balanseng pagtingin. Sabi nga ng pastor natin, ang tunay na balanse ay lamang ang Panginoon. Huwag natin kakalimutan na sa ating pag-aaral, nandyan lagi ang Panginoon. Tayo ay kanyang sasamahan. Tayo man ay mapag-iwanan, pero tayo kahit kailanman ay hindi tayo iiwan ng Panginoon. At yun, salamat po sa biyaya ng Panginoon na kayo bilang kayo ay dadaan pa sa marami pang yugto ng pag-aaral. Nawa ay patuloy kayong maging, kumbaga ay patuloy na maging committed. Sabi nga dun sa message, ay magkaroon tayo ng pangarap para sa Panginoon, hindi lang para sa ating sarili. Maging determined tayo sa ating mga desisyon na tatahakin at kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At yun po, salamat po sa Panginoon.